Kamustahin naman natin ang lagay ngayon sa daet sa Camarines Norte. Alam nyo ba na ang taas ng alon doon sa ilang bahagi doon? Umabot hanggang 15 talampakan. Nakatutok doon live si Cara David. Cara. Yes, Mel, kung kagabi, kung natatandaan mo, halos hindi tayo magkarinigan sa lakas ng hangin na humahampas dito sa Camarines Norte. Pero kaninang umaga, yung hagupit ni Bagyong Glenda, parang naglaho na parang bula. Bughaw na kalangitan at magandang sikat ng araw na ang sumalubong sa amin. Matinding hangin ang naramdaman kagabi sa Camarines Norte. Mahigit 5 oras hinagupit ng Bagyong Glenda ang probinsya. Hindi malakas ang ulan pero napakalakas ng hangin. Maraming puno at poste ng kuryente ang natumba. Nabalot ng dilim ang buong probinsya. Dahil nakaharap sa Pacific Ocean, kinatakutan ng mga taga rito ang storm surge o daluyong sa dagat. Sa Bagasbas Beach sa Daet, umabot hanggang 15 feet ang alon. Kaya napilitan kaming umalis sa aming pwesto sa seawall at lumipat sa mas ligtas na lugar. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa higit 2,000 pamilya ang inilikas. Kasi po ganito kagabi, kaya medyo nagpanik po yung mga kababayan ko dito dahil nga tumaas po yung tubig. Yung pala po sumabay yung high tide. So pero nagkaroon din po ng mga paglilikas. Pagdating ng umaga, ganito ang pinsalang iniwan ng Bagyong Glenda. Mga nasirang bahay, natumbang poste at nabungal na mga puno. Nasira rin ang maraming pananim tulad ng saging. Wala pang estimated cost of damage ang probinsya. Sa Daet na kilalang surfing capital ng Bicol, humupa na ang malalaking alon. Ang dagat na kinatakutan nung gabi, napuno na ngayon ng mga bata at mga surfer. Zero casualty sa buong probinsya ng Camarines Norte. Maaga kasing nag-evacuate ang mga coastal barangay dito. May 2 naitalang sugatan ang mag-asawang Roberto at Teresita Pacon na tinamaan ng kidlat kahapon. Tumama ang kidlat sa isang kabling may kuryente at humampas sa liig ni Roberto. Nakalabas na ng ospital ang 2 at nagpapagaling na. Nakita ko yung unang kislap. Oo. Nagkidlat. Yung pangalawang malakas na hindi ko na alam ang kasunod at kuna ako noon. Nawala ng malay. Parang wala na kumalay talaga. Sa bayan ng Mercedes, ilang bahay sa tabi ng dagat ang nasira at tinangay ng hangin. Ilang beses nang nakaranas ng storm surge noon ang Mercedes. Pero ngayong Bagyong Glenda, malaki ang pasasalamat nila sa bagong tayong seawall na ito. Nitong Marso lamang itinayo ang seawall ng DPWH at provincial government. Kung wala yan, di lahat kami rito. Ano diba? na? Kahit paano naman po at ko, yung mga buhay namin ay safety. Sa dalampasigan, ilang mangingisda na ang naglalatag ng lambat. Dahil hindi pa sila pwedeng pumalaot, nagbabaka sakali na lang silang makakuha ng bangus at banak mula sa mga umapaw na palaisdaan. Hinagupit man sila ng bagyo, nagpapasalamat silang wala ni isa sa kanila ang nasaktan. Hindi nasira ang kanilang mga bangka at bukas, kung tuluyang bubuti ang panahon, posibleng makapaglayag silang muli. Mel, wala pa rin kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte pero balik normal na yung government offices at bukas balik normal na rin, balik eskwela na rin ang mga estudyante. May pasok na po sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong probinsya po ng Camarines Norte. Natutuwa yung lokal na pamahalaan, yung provincial government ng Camarines Norte dahil zero casualties dito sa probinsyang ito. Patunay lang daw na pwede nating paghandaan ang bagyo. Hindi man natin mapipigilan ito ay pwede nating paghandaan ang pagdating ng mga ganito. Mel. Correct. At kasama tayo na naliligayahan na gano'n na nga ang kinalabasan. Maraming salamat sa iyo, Cara David.